Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay nandito po tayo sa junkyard ba ito? O tinatawag natin na lagayan po ng mga lumang bus ng Davao Metro Shuttle. Masaya po tayo ngayong araw na to kasi napagunlakan tayo na makapasok dito sa junkyard nila. Makita yung mga nakatambak ng mga lumang buses ng Davao Metro Shuttle. Kahit na ako po pala nagtatrabaho rin pala dito din, minsan-minsan nakikisuyo tayo na makita yung mga lumang bus na hindi na tumatakbo, hindi na gumagana, hindi na ginagamit. Kumbaga naka-junk na lang po sila. Naka-freeze yung mga franchise, on-freeze po siya. Para po pag mayroong bagong buses, pwedeng gamitin, i-unfreeze po. Tatawag niya, apply dun sa LTFRB. Tapos, gagawan po ng kaukulang papilis para mag-change unit ba yun o anong klase pong mga patnubay o mga gawain para yung mga freeze na franchise is matransfer doon sa mga bagong buses na darating pa sa Davao Metro Shuttle. Paunlakan po natin ngayon ang araw na ito at lalakbayin natin ang halos buong paligid nito. Marami pong bus na nakatenga dahil po ito sa pandemic. Kung hindi lang talaga dumating yung pandemic noon, hindi magkakaganito ngayon. Pero nakarana yon, hindi natin yun dapat pang pag-usapan pa. Nangyari na yon, so naging ganito. So nag-move on naman po si Davao Metro Shuttle, nag-modernize, nag-acclaim ng mga bagong units na halos lahat ngayon bago, mga Golden Dragon buses na po. Yun pong 6122 B16 at saka B18 engine po. Halos po lahat ng mga bagong dumarating na mga bus ay galing po sa Golden Dragon, na sila po yung nagsusupply ngayon kasi sa Yutong, tapos na po sa Yutong, may mga Yutong din po pala yung Davao Metro Shuttle at halos po na nandito lahat ng mga buses ngayon. Itong mga coaster na mga buses na ipipicture ko ngayon, ito po yung mga Yutong buses. So tara na, alakbayin natin, pupuntahan natin yung palibot, yung paligid ng area. Titignan natin yung mga buses na nakatenga na hindi nagagamit. Di masyadong luma pero hindi na nagagamit. Yung iba lumang-luma na. Titignan natin para makita natin kung ano talaga yung mga maraming buses na nakatenga dito. So, sabayan nyo ako. Magsisimula po tayo, ha? Sige, sabayan ako. So, nakapasok tayo. Ito po yung ito po yung garahe. Ito yung entrance. So nakapasok tayo kanina. Pagpasok natin, ayun na, dire-diretso na tayo dito. Tinignan natin yung mga magkabilaan na bus po, yung mga sira. May mga bago, may mga luma. So ito yung mga luma. Dito tayo, ito yung mga Hino buses nila, Hino buses ng Davao Metro Shuttle. Saka ito yung mga lumang Golden Dragon buses. Ito yung mga Golden Dragon buses na 55 seaters na may 2x3 seat sa loob nito po. Ito po yung pangalawang labas na Golden Dragon na aircon na kinuha ng Davao Metro Shuttle sa Golden Dragon. Ito po yung mga bus na ito. Matagal na rin ito. Mga kung susumadahin, mga nasa 14 hanggang 15 taon na siguro itong mga bus na to. Malaki itong mga bus na to. Kaya sabi ko nga kanina, seating capacity nito is 54, 55, 2x3 yung seat niya. Saka ito yung junkyard. Hindi naman matatawag na junkyard kasi istakanan ng mga lumang buses. Ito po yung mga pinakaunang Daewoo buses na kinuha nila. Ito yung mga frontrunner noon ng Davao New Bataan. Ito yung pinakaunang mga non-air conditioner na Daewoo buses. Saka katabi nito, ito yung mga Yutong na coaster buses nila. Saka may capacity yung mga Yutong na mga buses na ito. May capacity na
24 yun eh. Sa pagkakaalala ko noon, 24 to. Ito yung mga, dito yun sila lahat nakastack. Ito lahat yun eh. Ito yung, ang linya na ito, halos yung mga coaster buses na nasisira na, basag-basag na yung mga salamin, pinaglumaan na, may mga lumot na. Kakalinis lang po ng lugar na ito. Kakalinis lang po. Kakamawer lang. So, ayan, makikita nyo naman dyan, malaki talaga yung garahe. So, enough na mapasok lahat yung mga lumang buses na hindi na ginagamit, yung mga napi-freeze. At saka ito yung pinakalitis sana na Daewoo unit nila eh. Napagsayangan to. Pero nung panahon ng pandemya, nung COVID-19, napatakbo pa itong bus na ito. Napatakbo pa to ng Davao Metro Shuttle. Ginawa pa to noon eh, ng Davao Tagum area lang po yung biyahe nito. Ayan po yun, wala na, sira na talaga. Kinukuha na yung ubang piyesa, ginagamit na sa iba. Yung mga upuan, wala na. Ang dami ng stains, marami na. Tsaka makikita mo dito yung mga lumang ginagamit na mga cellophane as boundaries para sa mga pasahero nun tsaka sa driver. Makikita mo ito dito, nakasampay pa yung mga cellophane doon na ginagawang boundary. Kasi ginagamit nga ito noon ng COVID-19. So, hindi naman ito luma. Parang wala pang 10 taon to pero hindi nagagamit na. Ito yung pinakaunang acquired, pangalawang acquired na Daewoo units na. Yun yung pangalawa kasi yung una yung Daewoo na BH10 ba yun na Daewoo buses na kinuha ng Davao Metro Shuttle, saka ito yung pangalawang aircon nila. Yung Daewoo buses na 49 seaters 2x2 po. Ito yung yung sinabi ko kanina, ito yung pinakaunang Daewoo na non-incarnational buses. Saka yung sa harap ko ngayon, ito yung mga ito yung mga Hino buses. Yung pinakauna, ang tawag na dito noon, ang tawag dito sa Mindanao, yung mga maliliit na may 48 saka 40 seaters lang, ang tawag sa mga bus na yan, yung mga Hino na yan, dugyot. Saka yun yan yung Daewoo. Ito yun yung dugyot ba yun? Ito yun. Ito yung dugyot na tinatawag nila na may 42, na may 40, saka 48 seaters, 2x3, saka 2x2. Saka makikita nyo sa aking harapan, Daewoo din to na bus na hindi na rin nagagamit. Pinagtubuan na sa ilalim ng mga puno dahil sa nakastak na talaga dito sa grahe. Marami pong bus nandito sa grahe ngayon eh. Sobrang dami, mga abot siguro ng mga 50 mahigit na mga buses to lahat. Saka ito yun, ito yung mga mukha ng mga coaster buses sa harapan. Talagang nagstay na, pinaglumutan na, marami na pong lumot. Kasama ng mga Hino. Ito yung mga Hino na bus na na-acquire ng Metro. Ito yung tinatawag dito na dugong. Ang bibilis tumakbo niyan dito noon eh. Ito yung mga ginagamit. Ayun pinagtubuan na talaga ng mga halaman, mga kahoy, may talisay pa. Ang sira na talaga. For recovery na siguro, naka-freeze talaga to eh. May mga plate numbers pa to kasi ito yung mga bus na pinakaunang mayroong mga franchise talaga. Ito yun eh. Yung pala, yung tawag natin dito, yung mga coaster nila, coaster ng Davao Metro Shuttle, ang biyahe pala nito is Davao City, Abriza Mall to Tagum City and vice versa na yun, balikan na yun. Araw-araw yun, tsaka meron din namang Tagum City to Mungkayo, tapos meron din namang Davao City to Mungkayo. Yun nagsiserve nun bukas, yun yung nagsiserve dati. Pero ngayon wala na, sayang. Marami pa namang mga pasahero na naghahangad na sana bumalik itong mga coaster buses na ito. Kasi express talaga to nagwa one stop lang talaga sila, minsan na non-stop na. Tagum Davao, saka Davao Tagum. Saka meron ding Panabo pag nagwa one stop sila. Pero during peak hours talaga, wala talaga. Straightan talaga to. Tuloy-tuloy ang biyahe nito eh. Nasa 23, 24, 25 seaters. Yung mga yutong ng mga coaster, yan yung sample ng yutong na coaster. Yung mga ganito, yung iba nito, tumatakbo pa. Pinireserve nila. So ngayon yung iba, tumatakbo pa rin. Ito, parang hindi na talaga nagagamit. So, ito yung mga dugong na mga Hino buses. Wala, sira na. Wala na, wasak-wasak na yung salamin. Yung iba, meron pa namang salamin buo pa. Pero yung mga upuan sa loob, wala na talaga. So, aakyatin natin yung looban nito. Titignan natin yung looban.
Ito yun eh. Pagkaakyat ko, tinignan ko, wala na talaga. Ayun oh. Hindi naman siya sira, magagamit pa naman kasi lilinisan lang naman yan. Pero talagang naiiwan saka na-stuck sa garahe. Aandar pa naman to pag pinaandar kasi wala naman talagang mga malalaking sira yung mga bus. Naka-stuck lang, yung naka-freeze lang talaga. Ayun oh. Lininisan lang naman yan. Mga 1, 2, 3 araw na linis, okay na yan. Kung paandarin pa, patatakbuhin pa. Yung iba ng mga bus dito, na-donate na po ng may-ari ni Mayor Oy. Na-donate na po sa mga iba't ibang munisipalidad dito sa Davao Regions. Saka yung blue pala na bus na yan, yung nakikita nyo doon kanina, yun yung pinag-service ng Metro Shuttle doon sa Apex Mining noon. Kasi yung Davao Metro Shuttle naman pala, hindi lang sa kalsada nagbabiyahe. Noon nagsi-service din pala sila sa Apex Mining from Mawab, from Tagum City, Mawab to the Apex Mining itself doon sa itaas ng bundok. Ito yun oh, ito yun. Maraming mga nakastack yung mga Golden Dragon buses na makikita mo dito. Ito yun sila lahat. Ito yung pinakaunang acquired yata. Sa pagkakalam ko, ito yung pinakaunang na-acquired eh. Yung mga Golden Dragon buses na 55 seaters 2x3, yung hindi kataasan na bus, yung tama ng laki pero maraming seating capacity. Saka ito yung may pinakamalamig na aircon talaga sa lahat. Ito yung may pinakamalamig na aircon talaga sa lahat. Ito yun eh, kasi yung daming damo dyan, yung kabila. So yun po yun lahat. Nalinis na na mga marami pa po naman doon. Nakikita nyo naman halos lahat. Halos-halos po lahat ng mga bus, hindi na talaga pwedeng patakbuhin. May mga makina pa naman to. Kung siguro kung maayos, mapapatakbo pa. But nevertheless siguro para sa akin hindi na siguro kasi prinilis na po ng may-ari. Yung iba kasi dito, yung ibang bus dito, meron din naman dito yung mga buses po na hindi na talaga kasi yung iba talagang matagal na, hindi na pwedeng i-renew, hindi na pwede siguro mapatakbo talaga kasi lumang-luma na. Yung mga upuan, yung mga makina, meron ng mga ano man tawag doon, yung talagang hindi talaga pwede siguro tumakbo kasi yung siguro mayroon pa mga engine oils kasi hindi naman yun talaga ginalaw yung mga loob ng engine. Meron pa yung mga engine oil pero parang luma na kasi ang dami na pong taya. Marami ng taya. Hindi na talaga mapatakbo yung iba kasi sira na yung pintuan. Sira na yung mga pintuan. Pero may mga bintana, sira na yung mga harapan, may mga engine parts na wala pa, basag na yung mga glasses. So ganoon lang po. Nagpapaunlak tayo, nagpapasalamat tayo kay Davao Metro Shuttle kasi ngayong araw na to pinapasok tayo dito sa loob talaga mismo sa kaibuturan ng kanilang garahe yung mga junk na mga bus. Pinagbigyan tayo niya na makapasok, ma-picture yung mga bus ni Davao Metro Shuttle. It is very thankful, it is very awesome, it is very good na nakita pa natin yung mga bus na tumatakbo noon na minsan naging hari ng daan dito sa Davao Region. Sana po sa susunod mapagbigyan naman tayo sa ibang garahe. Magpipicture na naman tayo ng ibang mga bus company. Siguro kung pagbibigyan tayo, maybe soon. Ako po ay taos puso nagpapasalamat sa aking mga viewers. Paunti-unti po meron po sa aking mga subscribers. Maraming salamat po. Sa kung sino man po na nanonood ngayon, I am hoping and wishing na magsusubscribe po kayo sa aking YouTube channel. Soroy ni Indoy po. I am pleasing you po to please subscribe my YouTube channel. Please na lang po pakipindot yung notification bell for your notifications para kung meron naman po tayong i-upload ng mga bagong video, mano-notify po kayo. Maraming salamat po at magandang araw po. Sana po igabayan tayo ng buong may